Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang isang mas malawak na paliwanag kung bakit nadidenay ang Japan visa kahit may COE at ano ang dapat gawin para mas tumaas ang chance sa susunod na application. Bakit nade-deny ang Japan visa kahit may COE? Ang COE ay ini-issue ng Immigration Services Agency of Japan. Ibig sabihin nito na evaluate na sa Japan na kwalipikado ang aplikante para sa isang status of residence, halimbawa, spouse, dependent at sa work. Ngunit, mahalagang tandaan, ang COE ay hindi pa visa. Ang final decision ay nasa Embassy of Japan in the Philippines. Bakit nade-deny kahit may COE? Una, inconsistency o kulang na dokumento. Isa sa pinaka-common na dahilan ay hindi tugma-tugma ang impormasyon. Magkaiba ang detalye sa application form, COE, at ibang documents. Kulang ang supporting papers. May duda sa authenticity, halimbawa, fake or altered documents. Kahit approved na sa Japan side, kapag may nakita ang embassy na discrepancy, pwede nila itong i-deny. Doubt sa genuine relationship, lalo na sa spouse visa. Para sa mag-asawa, kulang ang ebidensya ng tunay na relasyon. Kaunti o walang proof ng communication. Hindi convincing ang timeline, halimbawa biglang kasal or agad na bisa. Kahit may COE, kung may duda ang embassy, posible pa rin ang denial. Number 3, financial capacity issues. Tinitingnan ng embassy kung kaya bang suportahan ang aplikante. Kulang o hindi malinaw ang income ng sponsor, walang tax documents o hindi updated, hindi stable ang trabaho. Kahit pasado sa Japan immigration, pwedeng magkaiba ang assessment ng embassy. Number 4, previous immigration or visa history. May mga red flags. Dating overstay sa Japan, visa violations, multiple visa denials, Japan or ibang bansa, ito ay nakakaapekto sa credibility ng aplikante. Number 5, suspicious application pattern. Biglang pagbabago ng purpose, tourist to spouse and work. Hindi malinaw ang plano sa Japan. Hindi tugma ang background sa ina-applyan. Ito ay nagdudulot ng doubt sa intention ng applicant. Number 6, background at security checks. May internal checking ang embassy. Verification ng records, coordination sa Japan side, hindi lahat ng dahilan ay dinidisclose. Kaya minsan, no reason given ang denial. Mahalagang paalala. Hindi guaranteed ang visa kahit may COE. Hindi detailed ang ibinibigay na dahilan ng denial. May sariling evaluation ng embassy. Hiwalay sa Japan immigration. Ano ang dapat gawin pagkatapos ma-deny? Number 1, maghintay bago mag-reapply. Recommended at least 6 months. At para maiwasan ang repeat denial kung same lang ang documents. Number 2, i-review ang buong application. Hanapin kung saan nagkulang. May mali ba sa forms? May kulang ba ang documents? Or may inconsistency ba? Number 3, palakasin ang documents. Kung spouse visa, photos together, iba't ibang panahon at lugar, chat history or call logs, remittances,
support proof, marriage history, o yung timeline ng inyong marriage history. Kung work-dependent visa naman, employment contract, certificate of employment ng sponsor, tax documents tulad ng Gensen at tax certificate, at ang proof of stability. Number 4, siguraduhin ang consistency. Pare-pareho ang names, dates, addresses. Tugma ang info sa COE at forms. Walang typo o mali. Number 5, ayusin ang sponsor side. Updated income at tax records. Stable job at malinaw ang kakayahan para mag-support. Number 6, transparency at honesty. Huwag mag-submit ng fake documents. I-declare ang past visa history. Mas okay ang kulang pero totoo kaysa kumpleto pero questionable. Sa kabuuan, ang COE ay isang mahalagang dokumento pero hindi ito garantiya ng visa approval. Ang denial ay kadalasan dahil sa document issues, relationship doubts, financial concerns, immigration history, at internal assessment ng embassy. Ang susi para ma-approve sa susunod ay mas maayos, mas malinaw, at mas kumpletong application. Kung kayo o ang inyong asawa ay na-deny kahit may COE, huwag mawalan ng pag-asa. Marami ang na-approve sa second application, basta naayos ang mga naging problema. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong binahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.